Sa madilim na gabi ng Agosto 8, 1963, isang tren ang humahagibis sa kalagitnaan ng England may dalang kayamanang aabot sa milyong halaga. Pero hindi ito nakarating sa paroroonan dahil sa isang lihim na plano sa isang grupo ng matatalino, mapanganib at desperadong kalalakihan. Ang tren ay hindi lang basta ninakawan, parang nilamon ito ng lupa. Ito ang kwento ng Great Train Robbery, ang krimeng yumanig sa buong Inglaterra at hanggang ngayon nananatiling alamat ng mga pagnanakaw. Ang mastermind, si Bruce Reynolds, isang veterano sa mundo ng pagnanakaw. Hindi ito ordinaryong magnanakaw. Ang kanyang grupo tinawag nilang The Firm, binubuo ng mga ex-militar, eksperto sa kuryente, getaway drivers at isang misteryosong informant mula mismo sa loob ng rails ng tren. Target nila ang Royal Mail Train mula Glasgow papuntang London. Ang laman, hindi lang sulat kundi sako-sakong pera mula sa mga bangko. Umabot ito sa halos 2.6 na milyong libra. Katumbas ngayon ng mahigit 3 bilyong piso. Ang tren ay may maingat na schedule, bantay sarado, at halos imposibleng lusubin. Pero hindi para sa grupong ito. Buwan-buwan nilang pinag-aralan ang ruta ng tren. Gumamit sila ng mapa, timetable at insider info. Nag-ensayo pa sila gamit ang lumang tren sa isang abandonadong warehouse. Ang plano, gamitin ang peking signal light para pahintuin ang tren sa isang liblib na bahagi ng Buckinghamshire. Mula roon, lusubin ang locomotive, kontrolin ang driver at dakutin ang pera. Naghanap sila ng hideout, isang lumang farmhouse malapit sa rails. Doon sila tumira at naghanda ng mga gamit, radio jammer, metal cutters, sako, at isang lorry na may sapat na kapasidad para sa daang bag ng salapi. 3:00 ng madaling araw, Agosto 8. Tulad ng plano, inilagay nila ang peking pulang ilaw sa riles. Huminto ang tren, akala ng driver may aberya. Pero sa halip, sinalubong siya ng mga lalaking may takip sa mukha at hawak ang metal pipe. Sinaktan nila si Jack Mills, ang driver ng tren. Hindi nila siya pinatay pero siya'y naospital ng ilang linggo. Gamit ang isa pang kasapi ng grupo na may alam sa pagpapatakbo ng tren, inilapit nila ito sa eksaktong posisyon malapit sa lorry. Isa-isa nilang ibinaba ang mga bag ng pera, 120 bag sa loob lamang ng 45 minuto. Tahimik, organisado, walang baril na pinaputok. Para bang rehearsal lang. Matapos ang operasyon, nagtungo sila sa kanilang hideout, ang Leatherslade Farm. Doon nila binilang ang pera. Halos hindi sila makapaniwala sa dami nito. Pera sa loob ng sako, salapi sa ilalim ng mesa, sa loob ng drawer, sa ilalim ng kama. Para silang nanalo sa loto. Pero lahat ilegal. Ang plano ay manatili doon ng ilang araw, hintayin humupa ang balita, tapos saka maghiwa-hiwalay. Pero may isa silang pagkakamali. Hindi nila nalinis ang kanilang pinagkutaan. May mga fingerprint, playing cards, inuman, at pati pagkain. Ang kanilang tahimik na pugad naging pulang bandila ng ebidensya. Nang madiskubre ng mga pulis ang Leatherslade Farm, para silang nakakita ng gold mine ng ebidensya. Gamit ang forensic analysis, pinuntirya nila ang mga fingerprints at itinugma sa mga kilalang kriminal. Isa-isa, nadakip ang mga suspect, si Charlie Wilson, si Ronnie Biggs at si Bruce Reynolds mismo. May ilan pang nahuli at may ilan na nakatakas at namuhay ng tahimik gamit ang ibang pangalan. Ang iba'y tumira sa ibang bansa tulad ng Brazil at Australia. Si Ronnie Biggs, sa kabila ng pagkakahuli, ay nakatakas sa kulungan at naging celebrity sa ibang bansa. Ang mga nahuli ay sinentensyahan ng mahigit 25 hanggang 30 taon sa kulungan, isa sa pinakamahabang hatol sa kasaysayan ng krimen sa UK. Hindi lang dahil sa laki ng perang ninakaw, kundi dahil sa kahihiyang inabot ng pamahalaan, lalo na't walang ni isang baril na ginamit at ang krimen ay pinlano ng mas maayos pa sa pelikula. Hanggang ngayon, mahigit kalahati ng pera ang hindi na muling na-recover. May teorya na ang ilan sa kanila ay nabuhay ng marangya sa ibang pangalan o ipinamana ang pera sa pamilya.
May ilan pang naniniwala na ang Great Train Robbery ay hindi lang gawa ng mga kriminal. May mas malalaking tao sa likod ng plano na hindi kailanman nahuli, isang krimen na puno ng kanong, lihim at kasaysayan. Ang Great Train Robbery ay patunay na kahit gaano kahusay ang plano, isang maliit na pagkakamali lang ay sapat na para tuluyang mabunyag ang lahat. Hindi lahat ng kwento ng pera ay nagtatapos sa kalayaan at sa krimen walang tunay na panalo. Mga kababayan, ang talino, disiplina at teamwork ay pwedeng gamitin sa tama. Pero kung ito'y ginamit sa kasamaan, ang kabayaran ay higit pa sa pera, kalayaan, dangal at buhay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga mahilig sa tunay na kwento ng krimen. Marami pa tayong ihahain na madidilim ngunit makabuluhang kwento mula sa kasaysayan. Hanggang sa muli, ingat at tandaan, sa kasaysayan laging may matututunan.